Alright, good day mga lods. Yun, so, usapang busina muna tayo ngayon. So, marami sa atin nang gusto ng medyo malakas na busina, di ba? Ganun din ako. Gusto ko ng medyo malakas ng busina ako kasi sa stock na busina ng mga motor na nilalabas ngayon, karamihan sa kanila mahihina talaga, kagaya ng Raider 150 Fi. Napaka-cute ng busina niya. Napipilitan tayo magpalit ng busina para mapansin tayo sa daan. Lalo na kung sarado yung mga sasakyan, hindi ka nila maririnig masyado sa loob ng kanilang sasakyan. So, meron ako ditong dalawang busina, yun, dual horn, pang Toyota Innova. Ayun, may nakalagay Toyota. Bale, single socket siya. So, ibig sabihin, pag single socket, yung pinaka-socket na to is positive na yan. Tapos, nandito na yung kanyang ground sa kanyang bracket. Ito yung i-install natin ngayon sa aking motor. Papalitan ko na rin yung snail horn ko kasi medyo nagsawa na ako sa snail horn. Tapos, napakalaki niya, bulky. So, medyo mahirap itago dun sa motor natin na napakapayat na motor. Yan. So, gusto ko rin maging malinis yung harapan sa may exhaust banda. Gusto kong tagalin yung horn doon, pati yung nakapatong doon sa may nasa ibabaw ng engine, gusto ko na ma-eliminate yun. So, papakita ko sa inyo kung anong diskarte gagawin ko para ma-eliminate yung mga nakaharang na busina ko doon. Yan, so, nakabitan natin to. Let's go! Okay, so ito yung busina ko. Dito siya nakapwesto, yung aking snail horn. Ito yung isa, tapos yung isa nandito sa bandang ibabaw ng engine. Kung titignan mo naman, nakaharang talaga siya sa engine. Mahirap maglinis pag may nakaharang dyan. Dito naman, masyadong bulky. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko tong dalawa na to. Ililipat ko ng pwesto. Papakita ko sa inyo kung paano ko i-eliminate tong mga busina na to para malinis dito sa harapan. By the way mga lods, dual disc nga yung gagamitin ko. Nagsawa na rin ako dito sa snail horn at saka mas madaling itago itong mga disc horn. Malakas pa rin naman to kasi nga dual disc tsaka pang Innova to na Denso. Sponsored by Airworks mga lods. So salamat kay Airworks dito sa horn na to. Okay, una kong ginawa, syempre tinanggal ko yung wire harness ng aking busina rito. Ni-route ko siya kasi ang nakikita kong pwesto na maganda para sa dual disc na horn dito. Ayan, dito ko siya ipepwesto. Kung tanggal na rin lang naman yung airbox mo, maganda talagang pwesto dito. Ayun, may nakikita kayong dito, bolt hole. Ayun yung tornilyuhan ng natin, stock na airbox. Meron dyan, isang piraso yan na butas. So dyan ko ikakabit. Yan yung plano kong paglagyan para mawala na sila dun sa harapan. Kagaya nila, kaharang. Ayan, so itong mga to, mawala na yan dyan. Ito rin. Ibabalik ko na lang tong yung support ng radiator. Babalik ko yan, support na yan. Mamaya na lang. Tapos yung aking wirings, naka-rewire na rin o naka-reroute. Nandito na sila. Ilagay ko dito. Ayan, so may abang na ako dito para dun sa dual horn. At dahil nga single socket siya, nasa bracket na yung kanyang ground. So pag kabit mo dun sa bakal na tornilyo dyan, may ground na yon. Kaya positive na lang yung ikakabit ko. Ito yung plano ko dyan mga lods. Bali, plano kong pagdikitin to, ganyan, para syempre magkatabi na lang sila. Ganyan, nalagyan ko ng bolt dito. Bali, itong part na to bubutasin ko para malagyan ko ng bolt. Para ma-secure ko silang parehas, dalawa. Ganyan. It's either dito ang bubutasan ko or sa kabila. Kahit alin dyan, basta malalagyan ko ng bolt para ma-secure ko silang dalawa. And then bubutasan ko dito sa gitna. Dyan ko ilalagay yung bracket na L-type. Maglalagay ako ng bracket L-type. Ganyan, pa L. Tapos may butas dyan. Dyan ko ibubolt yung L-type na bracket na maliit na 1 inch by 1 inch. So may tandaan na yan. Dyan tayo magbubutas. Tapos itong dalawang sakit nito, pagtatapatin ko pa sa isang direction lang. Luluwagan ko lang yan. Tapos yung socket, isang direction lang dapat. Para makikita lang sa labas. Ito lang, yung mga socket nasa loob. Papakita ko sa inyo yung finish na product. Itong na to, project na to. Alright, update. Ito na yung nagawa natin, no? So, nakapagbutas na ako dyan. Nalagyan ko na ng bolt para i-secure yung dalawang bracket. Para hindi aalog-alog. Nakasecure na sila. Naipwesto ko na rin ng isang direction yung socket. Ayan, no? Tapos nalagyan ko na rin ng L-type na bracket. Ayan, ganyan siya. L-type na 1 inch by 1 inch. Ganyan yung magiging itsura niya. May butas syempre. Kasi ito yung ibubolt in natin dun sa butas ng lagay ng airbox. So secure na secure yan. Hindi mo magagalaw yan. Kasi nga nakabolt dito. Nakabolt din dito. So walang galaw yan. Ayan siya mga lods. Ayan, napansin nyo ba? Siguro hindi nyo masyadong napansin, no? Magkaiba yung ginamit kong busina dun sa pinakita ko kanina. Ito kulay puti, yung isa kulay itim kasi ganito yan. Nandito yung dalawang itim na dinidemo ko kanina sa inyo kung paano siya bubutasin. Yung isa kasi ito talaga yung binigay sa akin ni Airworks. Pang din talaga to, pang Innova na Toyota. Kulay puti lang ito na yan, silver.
Ito yung sa kanya. Bumili siya ulit eh. Maraming nabibiling second hand nito mga lods. Magbebentahan sila ng 400 hanggang 500 sa online, sa marketplace, kasi nga nagpapalit ng malalakas na busina yung mga yon. Halimbawa, Europa, papalit sila. So, kay Airworks talaga to. Ito yung kanyang binigay sa akin. Ito yung gagawin ko. At ito na nga, meron na siyang bracket na L-type. Kita nyo naman, no, side by side. 1 inch by 1 inch yung kanyang bracket. Aluminum. Ayan. Dito yung socket, nasa isang direksyon. Para pag salpak natin, nakaganyan siya. Oh. Hindi mo makikita yung socket. Ayan na, secure na yan. So, kakabit na natin dun sa pwestong sinasabi ko. Okay, so ito na yung harness ng aking dating busina. So, niroute ko mula dun sa kabilang side, papunta dito. Kabilang side na ginit na ako dito. So, sasalpak lang natin yung kanyang connector. Positive po yan, connector na yan. Ayan siya. Tapos, ang pwesto ng busina ay nasa loob tong mga socket. Tapos itong L-type nakadapa doon sa lagayan. Ganito. Ayan siya. Tapos gagamit tayo ng tornilyo na pang body bolts. Yung flathead na 6x15 or 6x20 pwede. So ito tornilyo na lang natin. Papakita ko sa inyo na para sa akin ha, ito yung pinaka the best spot. Again mga idol, ang busina na to single socket type siya. So ang ground niya nandyan na mismo sa body ground ng motor. Dapat nakakonect yung bracket ng busina sa bakal ng motor chassis. Ayun yung pinaka body ground niya. So hindi mo na kailangan mag-wire pa ng ground na galing sa negative ng battery. Pupwesto ko lang ng maayos. Ayan. So walang sabit yan mga lods. Ayun, walang sabit dun sa monoshock natin. Walang sabit dito sa wire. Ayun, walang sabit yan eh, kasi ganyan yung wire mga idol. Walang sabit yan. Kaya napili ko yung disc type kasi mas naitatago siya. Pwede rin namang snail type dito, snail horn. Kaso medyo mababa siya ng konti ganyan. Kaya mas pinili ko yung disc type. Mas malinis tignan. Nasa inyo na yun kung gusto nyo ng disc type or snail type. Basta ganito lang. Dito yung pinaka the best na part na nakikita ko. Ayan na, yung pinaka pwesto niya. Walang kasabit-sabit yan. Okay? O, diba? Ayan mga lods. So, na-eliminate natin yung busina natin na nandito sa harap. Wala na dyan. Babalik ko nga pala yung radiator guard ko. Yung bracket ng radiator, babalik ko yan. Ayan mga lods. Diba? Napakalinis dito. Tapos yung socket naman ng stock na horn, nandito na siya. Nakabaluktot yan dun sa ilalim. Papunta dun. Kasi connected din to dun sa ano natin, 86 at saka 85 ng relay. Yan, hindi ko na di-discuss sa inyo yung wiring diagram nito kasi marami naman ng wiring diagram sa YouTube niyan. Actually, sa channel ko, meron ako niyan. Marami na akong kinabitan ng busina. Isa lang naman yung wiring diagram niyan. Ang purpose ko ito, may eliminate yung ano dito, kalat dito sa harapan. Sobrang linis na niyan tignan. Tapos kung maglilinis ka ng motor, mag-washing ka, napakadali na lang linisin. Madaling is-isin dito sa ilalim. Pero hindi ko pa na-is-is kasi ngayon ko pa lang ginawa. Matagal ko na ang gustong gawin to. Ngayon lang ako sinipag. Yun, kahit din naman sa ilalim, makikita mo malinis pa rin tignan. Kasi nga, ayun siya, nakatago. Dual disc horn yan, pero napakalinis tignan mga lods. Marami kasi sa atin, ang ginagawa talaga. Dito kinakabit yung isa, tapos nandito yung isa. O di kaya nandun sa kabila, yung isang horn, kabilang side. Dito. Meron din ako nakita, nagkabit naman dito. Nakalagay dyan. Meron ding nandito, no, parang tenga ng motor, nandito siya. Ayan, so para sa akin ito yung pinaka the best spot kung naka open airbox ka. Kung di ka naman naka open airbox, tingin ko dito sa ilalim, tingin ka lang dyan, dito sa dalawa magkabilaan, pwede. Kaya lang, metal kasi yung ano na to eh, yung ganitong klaseng horn eh. Kung napapansin nyo yung stock natin metal, di ba? Kapag masyado mainit yung makina, humihina yung busina. So parang mas prefer ko na ilayo dyan sa init ng makina. So yun yung nakikita kong solusyon. Ayan, so mag-testing tayo mga lods. Yan, lagay natin dito para capture niya yung tunog. Ang lakas, diba? Ang lakas. Doon na lang masyadong dadamihan yung testing kasi nakakahiya dito sa kapitbahay. So yun lang naman mga lods, share ko lang sa inyo. So napakadali lang naman siya gawin. Mahimili ka lang, snail horn ba, disc horn. Pero mas prefer ko disc horn kasi madali siya itago. Napakalinis tignan.
Wala nang masyadong abubog dito. Kung tatanungin mo naman, nasaan na yung hose ko ng overflow ng gasolina? Nandito pa rin yan. Naka-route lang yan dun sa kabila. Dun sa ibabaw ng throttle body, naka-route doon, hose. Papunta siya dito. Ito na siya mga lods. Nandito na yung aking overflow hose ng gasolina. Pag ganun siya, dun sa ibabaw ng throttle body, papunta rito. So, andyan pa rin naman yung natin, overflow hose. Ang epekto lang nun, pag ganun ginawa mo, magiging malinis dito. So, yun lang naman tong video na to mga lods. No? Sana makapulot kayo ng diskarte kung paano itago yung mga busina natin. So, hanggang dito na lang tong video na to mga lods. Ride safe sa lahat. Peace.